Magpapaka, ulit ako, I am a writer, kaya medyo kwento-kwento muna ako. Pero hindi to po akin, pero marami akong, in-adjust at dinagdag. Okay po, pag ikaw ay mountaineer, makakapag-relate ka dito. Di ba? Ang pinakatuktok ng bundok na pinapangarap mong maakyat, pag nandoon ka na, ang tawag mo dito ay success. At kapag nandoon ka na sa ibabaw, sasabihin mo, I conquered the world. Parang pagdating mo doon, lahat na ng challenges, lahat na ng struggle, nilabanan mo at ikaw ay nagtagumpay. I conquered. At ito ang pangarap ni Kaloy. Si Kaloy na ilang beses nang umaakyat pero kalahati pa lang bababa na. But not this time. Nung umakyat siya dito, last July, sabi niya, hindi ako papayag na hindi ko maakyat ang success top. Kaya sabi niya, pero hinold niya pa. Sabi niya, le-level up ko. Sabi niya sa mga kasama, ako lang to. Kung bukas pa kayo aakyat, ako ngayon na. Kaya sabi niya, magpaiwan kayo dito at umakyat si Kaloy. Mahaba ang akyatin, talagang lahat ng kanyang natutunan sa pag-akyat sa bundok ay ginawa niyang lahat. At munting dupilas ng kanyang paa at ito ang sumunod na mga pangyayari. Bumagsak ang lolo Kaloy nyo at buti na lang, sabi niya, ay Christian pala ako. Pwede akong, Lord! Sumigaw siya ng sobrang lakas. Naalala niya ang mga preaching, ang mga prayer, na magtumawag ka sa Diyos. Kaya, Lord! Parang isang minuto na akong bumabagsak. Hindi pa sumasagot si Lord! Pero pagkatapos ng 3 minutes, biglang may sumagot. Tinig ng Diyos. Ang sabi sa kanya, kapit! Buti na lang, sakto. Kasi nung saktong-sakto yung oras at saktong-saktong nakinig siya, eto ang nangyari. Pak! Doon sa pinakasaktong oras ng pagsabi ng Diyos, ng kapit, buti na lang, masunurin ng lolo nyo. Pak! At doon, yun nga lang, ang tagal nito. Pero sabi niya, narinig ko sa preaching, week 1, be strong and courageous. Dito lang ako. Hindi ako bibitiw. Be strong and courageous. Kasama ko ang Lord. Wow! Ando doon. Sabi niya, kapit pa rin. Tapos sabi niya, yung kanta namin, yung una, I'm holding on. Kaya kapit siya. Hindi ako bibitiw. Tapos ng 3 minutes na nandoon siya. Ang sabi ng Lord, nakapit, let go. Ano to, Lord? Lukuhan? Piniligtas mo ko. Ang sabi ko, iligtas mo ko, but let go. Sabi niya, hindi ako pwede. Sabi niya, be strong. Holding on, kakapit ako sa iyo, Lord, kahit anong mangyari. So, sobra kong ang nervous, di ako tumitingin sa baba. Baka mawala yung lakas ng loob ko, kaya nakatingala lang ako, kapit! Tapos ayaw niya talaga, Lord, ang weird mo. Ang mga sinasabi mo, ang instruction mo, napaka-weird. Bakit mo ako i-let go? Pero, nag-insist ang boses ng Panginoon, anak, bitiw. Anak, bitiw. Sabi niya, Lord, hindi po pwede. Tapos, bro, bitiw na. Ha? Nag-collab ka pa, Lord, ha? May mga boses. Bakit yung mga boses? Kasama yun, ha? Mga kasama ko yun, ha? Ba't ang lapit-lapit nila? And lo and behold. Yan na ang saktong konti na lang. Nasa baba na sana siya. Today, on the 2nd week of our series, Called to Courage, ang pag-aaralan natin ay the strength of absolute obedience and total trust in God
brings marvelous and amazing success kahit unconventional ang utos ng Diyos, kahit ang hirap kapitan ng utos ng Diyos, kahit ang sabi ng Diyos, magbitiw ka, absolute obedience and full trust in God will give us what? Success. I'm inviting everyone to please tayo po tayo at basahin natin ang Joshua 6:15 to 21. That is in page 104, second column. Again, page 104, Joshua 6:15 to 21. Are you with me? If you are with me, say Amen. Yung parang sumigaw ng kapet, Amen. Joke lang. Okay po, let's read. 5, 6, go. On the seventh day, they rose So, sige po. And at the seventh time, when the priest had blown the trumpet, Joshua said, shout, for the Lord has given you the city, and the city and all that is within shall be devoted to the Lord for destruction. Only Rahab and all who are with her in her house shall live, because he hid the messengers whom we sent. But you keep yourselves from the things devoted to destruction, lest when you have devoted them, you take any of the devoted things and make the camp of Israel a thing for destruction and bring Nabal upon it. But there's all the silver and gold and every vessel are holy to the Lord. They shall go into the treasury of the Lord. So that the people shouted and trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shout a great shout, and all fell down flat. As the people that all the city to destruction, and both men and women, young and old, of sheep and donkey, with the edge of the sword. Father, we thank you, Lord. Even as continuously, Lord, we're facing reality of life. Nang may challenges, merong time na papaatras kami, pero we are also holding on to your word of promise and the truth that you will never leave us nor forsake us. Lord, again, establish us in faith and in obedience to you. This is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Sige po, thank you. Di ba last week, anong sabi ni Lord? Kahit patay na si Moses, anong sabi niya sa Israel? Push us forward tayo. At dito na nga, tuloy-tuloy yung command ng Diyos na magpatuloy. And particularly in chapter 6, makikita po natin, and he said to the people, go forward, march around the city, and let the armed men pass on before the ark of the Lord. Tuloy-tuloy na sila, at ang kanilang pupuntahan is the first city of Jericho. At ito po, parang ang Jericho ay gateway para masakop na nila ang lupang pangako na ibinigay na sa kanila ng Panginoon. Ang kailangan lang nila ay sumunod na mag-go forward. At dito din, sinabi ng Diyos, now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none come in. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hands with its king and mighty men of valor. Pagkita po natin dito, yung Jericho na unang sasakupin niya ay hindi pipitsugin. In fact, nakasarado siya. Ibig sabihin, sobrang fortified. Literally, they are closed. Kapag pasok ka, pag fortified yung papasukin mo, makakapasok ka ba? Hindi. And the rest of the promised land, sorry na lang guys. Jericho ang nasa unahan. Siguro nga kaya ganun si Jericho,
dahil siya yung unang papasukin. Kaya kailangan nilang maging fortified yung kanilang wall. Pinapakita yung physical defense nila. Also, it is also a reproof. Sa sinasabi, nalaman nila, narinig nila, pupunta na sa kanila ang mga Jew, sabi nila, lagot kayo, i-resist namin kayo. At hindi lang ang Jew ang kanilang pinaglalaban sa resistance. It is also our God. Hindi matutupad ang plano ng Diyos at ang pangako ng Diyos kasi ang mga kakalabanin nila ay mga taga-Jericho na fierce and experienced warriors. Malupet ang hari ng Jericho. But if we will be looking at verse 2, and the Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho into your hands." Past tense. This is how God plans, and this is how God promised. Kasi sa Kanya, pag pinangako niya, at kapag pinlano niya, indabag na. Agad-agad dito, pasugod pa lang sila, kahit yung kings nito at mighty men of valor ay formidable, fortified yung kanilang wall, ang sabi ng Diyos, binigay ko na iyan sa'yo. The promise of God is certain at seemingly, sabi ni Lord, it's so easy to destroy. Makakapasok kayo sa unang siyudad ng promised land. Ang kailangan lang, obey God, even if His command are unconventional and inconvenient. Para bang kanina, kapet. Kakaiba ang utos, kapet. Pero meron ding utos na let go, inconvenient. Anong klaseng pagsunod merong iniintay sa mga pangako at command ng God? Unconventional. Minsan hindi mo maintindihan kung paano ang kaparaanan at utos ng Diyos. Dito tayo nadadali, right? Pag hindi na siya sakto sa gusto natin, medyo nawiwirduhan na tayo kay God. At minsan, at mas madalas, inconvenient kasi may bibitawan ka. Yung si ako at gusto ko ay mayroong ibang klaseng pagsunod. Minsan, it is, anak, let go na. Look, bakit ba weird yung plano ng Diyos? Tingnan nyo naman. You shall march around the city, all the men of war going around the city once, thus you shall do it for 6 days. 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horn before the ark. On the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priest shall blow the trumpet. Bakit ito parang parada to? Lord, we are in war. Pero ang sabi mo, mumarada kami at hindi lang minsan. Anong utos ng Diyos? 7 beses. There is no apparent military strategy behind the command of God. It must have been strange sight for Joshua, who is a military man. Pero, kita nyo, no sword to be drawn, no attack or defense plan. Walang strategy. They were armed men, but no stroke were given sa command ni God. They must walk instead of fighting. Unconventional. But it is God who commanded. Alam niyo siguro nung ganun ito gagawin nila yon, yung nagmamarcha, ano to parada? Ano kaya nasa isip ng mga Canaanites sa mga taga-Jericho? Wala. Nababaliw na itong mga to. Ganito kami, tapos iikutan nyo lang kami, kakantahan, lalagyan ng trompeta, tapos minamaliit nyo ba kami? Pero tanongin ko rin, bakit kaya sarado pa rin sila? It's a mixture of natatawa sila kasi unconventional yung kalaban nila, pero takot pa rin sila. Kasi ang kalaban nila ay hindi lamang ang mga Hudyo, kundi ang Diyos.
Kaya nga siguro sila nagsara ng kanilang gate. The people of God's obedience is supposed to be absolute and our compliance is total. Look at this. Tingnan nyo, Joshua 6:6. So Joshua the son of Nun called the priests and said to them, take up the ark of the covenant and let 7 priests bear 7 trumpets of ram horns before the ark of the Lord. Utos ni God, inulit. Nino? Ni Joshua. Pag binasa nyo ang Joshua 6, parang paulit-ulit. Utos ng Diyos o ulitin ng utos ni Joshua. Nakikita nyo po yun? And and he said to them, to the people, go forward, march around the city, and let the armed men pass on before the ark of the Lord. Joshua fully embraced the strange and unconventional command. Hindi siya yung, ano to, lokohan lang na to, sige na nga. Wala. Kasi nung pinasa niya na, yung command ng Diyos, same, full command. Walang bahid. Talagang pag tiningnan nyo, ako, paulit-ulit, nalito nga ako, kailan na ba to? Kasi parang pare-pareho yung mga sentences from the command of God and the command of Joshua and the people doing, pare-pareho. Ano ibig sabihin? Even the writer of Joshua is so intentional kung anong utos ng Diyos. Ganon mo din inuutos. Ganon mo niyayakap for Joshua ang hindi siya natatawa kundi buong-buong niyakap niya ang utos ng Diyos. He declared God's command in full to the people. At dito pa rin, let go whatever military preparation Joshua has made. He surrendered all and at once, unreservedly, to declare the will of God. Deskarta si Joshua, military siya. Pero nung inutos ng Diyos, niyakap niya ng buong buo, eto na ang pinaniwalaan niya. Ngayon, yung mga strategy niya, saan na? Let go. Mga kapatid, dito tayo nagkakaano kay Lord. Hingi tayo ng tulong. Ang gusto natin promise, ang gusto natin blessing, pero gusto natin diskarte natin. Walang basagan ng trip, Lord. Most of the time, ganun tayo, didiskarte natin. Yan na. Pero pag sinabi ng Diyos, pero hindi, hintay. Hindi ka makapaghintay. But Joshua, look at his example for us. He fully embraced at kung ano man ang nakikita niyang diskarte niya at pag-asa niya sa sariling galing niya at sa sino mang tao, inaalis niya. Bitiw, anak. If we are to obey God, when the Lord says, let go and let God. Kahit weird, kahit mahirap, kahit ang way niya ay unconventional. Kaya, and Joshua, and just as Joshua had commanded the people followed. Kung anong inutos ni Joshua, sumunod ang kanilang community. Look how important the leader of the people is very, very vital. Kung ikaw ay tatay, ikaw unang makakarinig ng command ng God. At ito ang isasalin mo sa mga anak mo kasi ikaw mismo ang unang sumusunod sa Diyos. And I tell you, you will be raising your children in the fear and in obedience of God because katulad ni Joshua who embraced God's command and meron siyang pananampalataya kaya yung kanyang community, all the Jews followed through. Even in every leadership position in the church and in the ministry and even in our family and also in our business, God, you as a leader, ikaw ang unang nagpapakita ng absolute and total compliance to God.
Then Joshua rose early in the morning and the priest took up the ark of the Lord. Kita nyo, hindi lang basta inutos, nilagay pa, very detailed, sinabi yung pagsunod. Gustong gusto ko to. Kasi minsan, ang bilis umoo, ang bilis magsabi, pero tapos na sa gawaan, tapos na. Nagkantahan na tayo, nagpray na tayo, pero sige na. Pero dito, napaka-obvious ng intention ng writer. Kasi paulit-ulit, utos ng Diyos, iuulitin, tapos isasagawa. Ayan sa 12. And the seven priests, bearing the seventh trumpet of the ram horn before the ark of the Lord, walked on, and they blew the trumpets continually. And the armed men were walking before them, and the rear guard was walking after the ark of the covenant, while the trumpet blew continually. Paulit-ulit. I'll tell you, paulit-ulit. Kasi ganun ang pagsunod sa Diyos. Pag tinignan po natin yung kanilang actual na pagsunod, the Israelites is essentially, pinapakita ito, it's a spiritual exercise. Quote-unquote, a ritual of obedience. Not individually, but as a community. Kaya tayo sa church, pag sinabi natin, honor God and make disciple, lahat tayo. Nakita po natin, we pray, we give, we do things, we serve as a community. And this is not just a ritual, but become a default, the way of living as one group. At dito nakikita po natin, it's a way of living or activity zeroing to the obedience of God. And the second day, they marched around the city once and returned into the camp. Umikot, day one, umikot, day two, uuwi sa camp. So they did it for how many days? Sige nga, ulit-ulitin natin. Sino sa inyo hindi magrereklamo? Teka lang ha. Teka lang, loko na talaga to. Sana tingnan nyo kung anong nararamdaman ni Joshua. Anong pwedeng maramdaman ng mga Jew sa weirdong pinapagawa ng Diyos. Sana isahan lang. Isang beses lang. Pero ilan to? 6 na araw, meron ka pang pa-highlight sa 7. Sana 7 na lang, Lord. Why? Bakit umiikot? Makikita niyo yun. It's about, again, what is this? Dito na naman. Kasi minsan sumusunod tayo 50%. Taasan natin, 75%. But look at this. Look at the smallest details, the arrangement. At nag-continue sila for how many days? 6. Pag hindi ka naniniwala sa Diyos mo, hindi mo to gagawin. Baka yung marcha mo ay badabog. Ano ba naman yan? Kaya niloloko mo. Sige, kembot-kembot lang naman tayo dyan. How do we really obey God? Half-heartedly? Half-heartedly? But this is a proof. Alam niyo po, naaral ko na madagas na yung Joshua. Pero nung nandito, sa series na to, sabi ko, ano pang iba dito? Nakita ko nung detalye. To the point na nasunod sila. So it's not just call for obedience, but absolute obedience. Anong sabi ng Diyos sa ating last week? Pag susunod ka sa batas at command ng God, upang magkaroon ka ng strong, ang strength mo also is the strength to obey God. Remember that last week? Hanap tayo ng harap ng be strong, be courageous. Pero itong nakakalimutan natin, astig ang sumusunod sa Lord. Meron ng mano. Diba? Only be strong and be courageous by, sabing ganon, by carefully
doing according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Sino dito matapang? Pag malaki mo, kung matapang ang sumunod sa Diyos. Kasi sangkatutak na ang hindi sumusunod sa Diyos. Naiiba ka. Yun ang sabi ng Diyos. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Pagtingnan pa rin natin yung detalye ng utos, merong sinabi, 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horn before the ark. Tapos, nung inutos na, ito si God nag-utos, ito nung inutos na, and He said to the people, si Joshua, kita niyo yung pattern? Sinabi niya, go forward, march around the city, and let the armed men pass before the ark of the covenant. May kulang? Ark of the Lord. May kulang? Wala. Kumpleto. Tapos ito na yung ginawa na. Alam niyo, sabi ko, Lord, wag ko nang ulit-ulitin. Hindi, that's my pattern. Para sa atin din, alam natin yung pattern ng obedience. Then Joshua rose early in the morning, and the priest took up the ark of the Lord. Bakit ba kailangan ng ark of the Lord? The ark of the Lord symbolizes what? The presence of God. Lumalaban sila doon ng hindi kanilang galing lang. Kaya nasa unahan ng Ark of the Covenant kasi ang presensya ng Diyos ay symbolized by the Ark of the Covenant. Nung nandoon pa sila saan? Sa wilderness. Tumatawid sila sa Jordan River. Nandoon sila ngayon. Sumasakop. Nandoon pa rin yung Ark of the Covenant. Lord, kasi I'll never leave you nor forsake you. The same goes with us. In our battle, in our journey, in all our project, in our life as a whole, God is always with us. Also, in this particular marching, it symbolized God as the King. Kaya siya nauuna. Walang pabida, walang nangunguna, kung hindi walang iba, kung hindi si God is emphasized the lordship of God over the Jew. Kaya yung ginawa ni God inutos para na ikikintal sa isip ng mga Jew God's rightful place in their heart sa ang hari. And when talking about hari, ang utos ng hari, hindi dapat binabali. The ark also highlights the covenant between God and His people. Kasi dun sa Ark of the Covenant, ando dun yung mga utos. At ito ay covenant or kontrata ni God bilang king at ang Israel bilang mga nasasakupan. Parang constitution. Kasi sa constitution, mayroon kayong batas na susundin. At kung ikaw ay hari, ikaw mag-i-implement. Kapag ikaw ang nasasakupan, ikaw ang susunod. Yun yung sinasabi. God graciously gave Israel the land and the honor to be His people, but they must be faithful to their king in absolute obedience. Kaya kitang-kita yon doon sa kanilang Ark of the Lord. And moving on again sa detalye, okay, sabi ulit sa 4, sa utos ni God, on the 7th day, you shall march around the city. How many times? 7. And the priest shall blow the trumpet, and when they make a long blast with the ram horn, when you hear the sound of the trumpet. Tapos anong ginawa nila? On the 7th day, kita nyo? Yun ulit. They rose early at the dawn of the day, and march around the city in the same manner. How many times? 7 times. Ito hindi lang isang beses. Sa 7th day, 7 times. Ano pa naman, Lord? Pag hindi ka naniniwala sa Diyos mo, that's foolishness. But if you subscribe to God, this is joy. This is walk of faith. This is walk of love. This is walk of obedience. This is walk of commitment and devotion to God.
Bawal lang nga sa kanila doon, magtahimik daw. Mapapasayaw, mapapakanta ka, mapapapuri ka, kasi ito na, nasa 7th day na kami, pang-anim na tong ikot namin, malapit na! On the 7th day, they rose early at the dawn of the day and marched around the city the same manner 7 times. Itingnan nyo po, it was only on that day they marched around in the city 7 times. Kasi anong sabi ni God? Isa lang. Bawat araw. Pero sa 7, 7. Anong sinasabi ko? Ganun kadetale si God sa mabuti niyang plano. At bakit? Kasi ginagawa niya itong 7-7 to teach the Israelites a memorable lesson of faith and confidence in God. Baka nung unang araw, naniniwala ka pa. Pangalawang araw, kumakalahati na, parang walang nangyayari dito. Minsan tumatagal. Minsan, para makita mo, at ngayon natututunan natin yung natutunan ng mga Hudyo, ang pagsunod sa pinakautos ng Diyos, upang this delay brought their faith and obedience to the God of people in a remarkable manner. Waiting kay God, nagpapatatag ng ating pag-hold on kay God. Kaya kung 7 araw na, kay Mang Kaloy, nung sinabing bitiw, bitiw na. Ganon din tayo. Nagmamadali tayo lagi kay God. Kaya kung kailan pinaka-peligro de oras, saka tayo mananalangin kay God, tapos ang sabi natin, now na, Lord. When things are fine and okay na okay, hindi mo papansin, hindi natin papansinin. Pag nasagad sa kakasisigaw na, Lord, help me, tapos now na. Palakihin natin ang ating mga anak sa pasensya. Paniniwala sa Diyos upang pag mayroon na silang sapat na lakas ng tuhod, alam nilang maniwala sa Diyos. Natutunan nila yon mula pa bata sila. Di ba, may delayed na mga bagay. Hindi yung sa anak, gusto ko to. Ikaw, kaya mong bigay lahat sa anak mo, bata pa siya. Pero, isa lang ba ang hihilingin ng anak mo? Nanliligaw yan. Sabi niya, ngayon mo na ako sagutin, sabi ng nanay ko . Hindi lahat nanay at magulang at tatay ang sasagot sa kanila. Makulit ang mundo. They have to be strong. Sa lang pananampalataya, hindi sa sino mang tao, kundi sa Diyos. Sabi ng anak ko, nung mas bata pa siya, hindi dito ata siya. Sabi niya, hindi naman tinuturo sa school yung patience. O kaya ang pinangako ko kay Dana, bibigyan kita ng maliit na, sino ba yung maliit ni Barbie? Kelly. Tapos, wala pa akong pera, pero naggawa niya lahat yung 7 days namin, meron ako sa kanyang gawin mo to, day 1, day 2, meron pa kami nalagay sa refrigerator na papel, day 1, day 2, naka 7 days na. Tapos pumunta na kami sa mall, si Kelly na. Tapos nakatingin na siya, wala pa tayong anak. Sabi niya, tiis. Saan nagsabi tiisin? Hindi siya nagmarkulyo. Kasi natutunan niyang mag-intay sa Panginoon. Sana hindi lang bata ang tinitingnan natin, baka tayo mismong adult needs to establish waiting for God. Obviously, na-impress yung mga Canaanite sa sense of God's sovereignty. Kasi di ba, unang ikot pa lang, niloloko tayo, bukas upakan na natin to. Bakit di sila makaupak? Doon sa loob nila. Natatakot sila sa Diyos. Kaya hindi nila masaktan ang bayan ng Diyos. Natatawa sila, but they cannot stand against God. They acknowledge the power of God.
Tingnan niyo po, sa Hebrew 11 verse 30. Ano yung nangyari dito sa narrative? Pagdating sa Hebrew, sa New Testament, by what? By faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled. For how many days? 7 days. Anong sabi? By faith. Alam niyo ibig sabihin ng by faith? O absolute obedience and total trust kay God. Kaya napabagsak ang wall. And when they make a long blast with the ram's horn, when you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up everyone straight before him. That was the command. That was the instruction. And again, this is the obedience. So the people shouted, and the trumpet were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, tingnan nyo, sakto, kailangan sabay-sabay. And the people shouted a great shout, and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city. The shout were to give an earth-shaking shout and gave voice to their obedience and faith in God. Shout! Hindi basta sigaw yun. Inilahad nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos sa rinig ng mga taga-Jericho. Higit na pumailan lang ang kapangyarihan ng Diyos. God pushes forward His promise of what? Success. The wall of Jericho, parang London Bridge, nag-fall down. Absolute obedience follows after the strength of our total trust in God. Saan galing to? Sa lubusang pagtitiwala sa Diyos. Magagano muna ako, lilis ako ng konti. Aalisin ko muna kayo sa mga Jew, pupunta tayo dito. And the city and all that is within shall be devoted for destruction. Sino lang daw ang hindi sisirain? Only Rahab, na isang prostitute, and all who are with her in her house shall live, because she hid the messenger whom we went. Ay, ang husay pala niyong mag-welcome. Yun na yun. No, look at this. Pag tinignan po natin yung kanyang kwento. At siyempre ulit, sinunod ba nila? Hindi. Sinunod nila, and all this, sinabing ganon, sinave nila si Rahab at ang kanyang pamilya. Backstory tayo sa Joshua 2. Anong sabi? Bakit tumulong si Rahab? Before the men lay down, she came up to them on the roof and said to them, I know that the Lord has given you the land. Mas alam pa ni Rahab. And that the fear of you has fallen upon us. Kaya pala nanginginig sa takot ang mga taga-Jericho. Kaya kahit may pagkakataon na silang panapanain, hindi sila makakilos because they fear our Lord, and that all inhabitants of the land melt away before you. Hindi lang kay God, kundi sa mga bayan or sa mga Hudyo. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt. Ay na, chismis. Nagtrending pala ang Red Sea. And what you did to the two kings of Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og. Ay, sabi nung king ng Jericho, ay, ayokong pangatlo. Whom you devoted to destruction. Look at this. Saan ang galing? Kay Rahab. Yung mabuti niyang pakikitungo kasi itinago ni Rahab yung mga spies. Doon sa kanya pinakawalaan. Anong sabi niya? Kasi narinig namin.
Nung narinig nila, anong sabi niya? And as soon as we heard it, our hearts melted and there was no spirit left in anyone because of you. Wala nang pwedeng kapitan kahit hari ka ng Jericho. Pero iba, si Rahab. For the Lord, your God, He is God in the heavens above and on earth beneath. Nagmelt yung puso niya. Hindi natakot. Pero kung hindi, wala nang ibang Diyos kung hindi ang Diyos nyo. She only heard it. And then, upon hearing, establish faith in the God who created the heavens and the earth. The God who is the God of all people, including them, not only the Jew. Kaya ngayon, because of that knowledge, kayang i-defy ni Rahab ang hari niya. Kayang i-defy ni Rahab ang men of valor ng Jericho. Kaya niyang ipagkatiwala ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa God na narinig lamang niya pero napagtiwalaan. This is where nanggagaling ang ating pananampalataya sa Diyos. The people in Jericho also fear God, but still do not trust Him. Kinakalaban pa rin. They continue to resist Him. While on the other hand, Rahab chose to trust the Lord with all her heart and with all her life and family. Kung nagkamali siya, tegi siya. Tegi din ang pamilya. Pero sabi niya, sigurado ako sa Diyos niyong humati ng Red Sea, sa Diyos niyong nag-supply sa inyo 40 years, sa Diyos niyo na kayang kumalaban ng sino mang makapangyarihan at matataas na military at ng mga hari. When we cannot understand God's way and means, our faith is anchored in who He is, His character and attributes. Kilalanin. Pagkilala natin ng Diyos. Minsan hindi 1 plus 1. Hindi ang hirap. Imposible, di ba? Ang laban nila, March. Pero bakit sila naniniwala? Kasi naniniwala sila kung sino ang kanilang Diyos. Ano ang kanyang character? Hindi siya sinungaling. Hindi siya corrupt. Hindi siya nangangako tapos hindi niya tinutupad. This is the God that they knew. Kaya kahit iikot kami ng 7 beses, naniniwala kami. At dito makita natin, lalo na sa buhay ni Rahab, naniwala si Rahab. Kaya in honor of Rahab, kasali siya sa Hall of Fame. By faith, Rahab, the prostitute, did not perish with those who were what? Hindi naniniwala. Ano dito? Who were disobedient because she has given a friendly welcome to the spy because she believed in the Lord God. Rahab lives, Jericho dies. The conclusion of our story switches between the rescue of Rahab and the destruction of the city. She is one of the first non-Jew na naging belong sa bayan ng Diyos. All because of her total faith in God. In fact, ang honor sa kanya, hindi sa Hall of Fame lang. Anong honor sa kanya? Matthew 1 verse 5, and Salmon, the father of Boaz, by! At ang ending niyan, genealogy yan ng King David. And when you go through the King David, sino ang lolo? Ang apo niyang apo, ng apo, ng apo? Jesus Christ, Rahab, the prostitute. The Gentiles who do not know yet God became
became the great, 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 great grandmother of our Lord Jesus Christ. All because she believed and fully trust our God. Let us know our God. Kasi kapag hindi mo siya kilala, nandoon ka sa malasimuot na buhay. Hindi mo alam ang gagawin. Minsan may gagawin ka na. Natatantaranta ka pa rin. But knowing who God is, pag naiipit ka na, pag litong-lito ka na, pag paragang ng hopeless, kikilalanin mo kung sino si God. And several times, I just hold on to who God is. Kahit hindi ko pa nakikita o kahit nalilito ako sa sitwasyon, I just know who God is. His character, His attribute, His goodness, and His greatness. Ayoko nang lumayo pa ang Diyos na ito. Sabi nung kanta natin ng assurance. Where do we get our confidence? From the throne of glory in heaven, He came down and gave His life for us. Sino ba tong Diyos na to na dapat pa nating yakapin? Ang sabi niya sa atin, aking mga anak. And this afternoon, kahit matagal ka ng Kristiyano, punta lang muna tayo ulit kung sino si God. Kung anong ginawa niya para sa atin. Kung paano niya sinabi, kahit ang kulit-kulit natin, ang sabi niya, this, you are my son. You are my daughter. Bilang mga anak, hindi ka matatakot kung ang Diyos mo ay si God the Father, the Creator of heaven and earth. Jesus Christ, who died for all of us. Tayo po tayo. Let us embrace God. Even as we sing the song once again, this is our declaration of who God. At lalo mo pang angkinin kung ano nga siya at ano ka sa Kanya. Father, we thank you so much. Thank you for caring for us. Thank you for always strengthening us. Kaya muli, Panginoon, sa pagtindig namin sa iyo, Panginoon, at sa amin, Panginoong, pagyakap sa pagiging Diyos mo at tagapagligtas namin at wala nang iba. Muli kami nagpapasalamat sa iyo at itataas ang iyong pangalan. Kaya, Panginoon, purihin ka muli. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen.